Welcome back to my channel mga kapanalig, and for today's video nga, kakausapin natin si Lance and aalamin natin yung journey niya from being an AMT graduate to being a cabin crew. So, eto na! Thank you for gracing us, Lance. So, ayun, sobrang nakakatuwa kasi, well, from first year college to, well, kung nasan man tayo ngayon, di ba? Nasa San Francisco. Charot! San Francisco, welcome to Sanfo. So, ayun. Can you introduce yourself to our mga kapanalig, to our audiences? So, yun. Hi, everyone. I'm Lance Galang. Ayun, currently, I'm working as a cabin crew with Cebu Pacific. Wow, Yeah. So, si Lance, guys, classmate ko siya since first year. Actually, he's one of my closest friends nung first year. The rest, hindi na. Kasi, Is this history? The rest is history. the rest is history. Ayun. Tapos, AMT graduate from 2016, of course, or from batch 2016 ng Philska Villamor. So, Lance, normally kasi, di ba, AMT is operations, I mean, sa technical operations siya, more on mechanical talaga. So, can you tell us, first muna siguro yung OJT experience mo. Saan ka nag-OJT before? Nag-OJT ako before sa Lufthansa Philippines. So, as far as I can remember, yun pa yung time ng yung separate pa sila, hindi pa by kasi unlike ngayon, OJT ng Lufthansa ngayon, medyo iba na siya. Yeah. So yun, OJT ko din parang mga 2 months. Tagal 2 na months rin. OJT sa Lufthansa. Oh. Matagal rin. Siyempre, oo. Yeah, kasi Bago tayo graduate, di ba? Oo, dati kasi kailangan yon bago mag-second year. Third year, di ba? Parang kailangan bago mag-third year. Kailangan second year, meron ka na, tapos ka na kasi. Meron ka na. Oo, kasi ikaw yung matatapos pag hindi, di ba? Totoo. So yeah. Then after Requirement that, talaga. after graduating college, 2016, saan ka na napunta? Or ano yung naging journey mo? Actually, from graduation 2016, tambay. Joke lang. Hindi. Ano ba? Nag-start din ako mag-apply actually. Nung, di ba, nung graduation natin, practice. Sabi ko sa'yo, galing pa ako Lufthansa before. Yeah. May interview pa ako noon. So, nag-try ako mag-apply through friends na may kakilala sa loob, sa HR. Mm-hmm. Apply ako, ganyan, interview process. Medyo matagal yung process kasi dun, di ba? Kasi parang may technical test pa. Yeah. Aptitude test, ganun. So, try ako apply. In short, nag-fail ako doon. Mga twice ko siyang in-apply kasi after 6 months eh. Less than 6 months. Nag-re-apply ulit ako. Mm-hmm. So, twice ako nag-apply kay Lufthansa. Kasi nga, kailangan natin maging mekaniko. Kailangan natin kumayod. Yeah. Tapos, yun. The second time around, nag-fail ulit. Umabot ako sa final interview sa department manager. Pero nag-fail ulit. Tapos yun, that was the time na I started taking up licenses sa ka-app. So, trinay kong mag-lisensya muna. Mm-hmm. Kasi sabi niya iba, parang, try mo muna mag-lisensya, ganyan. Tapos, may mga reviewer naman na, na basis. Try ako, apply ako, ganyan. Review ako. Hanggang sa almost nakukompleto ko na siya, practical na lang kulang. Kaya lang, nung practical na, parang sabi ko, ayoko naman ng bummer ako, nang hindi ko nagagamit yung skills ko, yung diploma ko. Correct. Parang, kasi yun almost 2017 na yun. Nung nag-start ako mag-license, so medyo late na talaga. Parang yung iba, kompleto na. Ako na lang hindi pa. So, may friend ako rin from Philska na nagaya sa akin mag-apply sa Miascor. Miascor way back pa.
2017. Tapos, kinano ko anong work. Sabi niya sa airport din. Pero front-facing. More on customer service. Mm-hmm. Siyempre ako, tayo na nasa aviation, na graduate ng aircraft maintenance. Parang masaya na tayo before na nasa airport tayo, di ba? Right. So, parang, okay, sige, why not try ko? Tapos, originally, the plan was to stick around hanggang mag-open ulit si Lufthansa, Mm-hmm. originally. Sabi ko, sige, try natin, ganito, ganyan. So, natanggap ako, in short, tapos nag-work ako sa Terminal 1 under Mia Score. Tapos, wala, from there, tumagal ng 6 months realization, ganyan. Nag-enjoy ako, in short, sa customer service field. Kasi nasaya parang iba't ibang tao yung nami-meet ko everyday. Parang challenging siya at first. Pero kapag tumagal ka, na-enjoy mo kasi yun nga, iba-ibang tao yung mamimit mo everyday from different phases of life, from different countries. Ito ako. Tapos, tumagal ako doon. Pero nagsara kasi yung Miascore ng 2018 ba? 2018, no? Pinasara siya 2018. So, nung time na yun, parang nag-try rin ulit ako na bumalik sa field sa aircraft mechanic. Nag-open si PALX ata. Nag-try ako kay PALX. Pero sobrang daming applicant. Pero yun yung time na graduate na yung batch 2017 ata eh. So, sobrang daming applicant. Sobrang crowded nung place. Hindi ko alam kung saan ako lulugar. In short, nag-fail na ulit. Nag-fail na naman. Mm-hmm. So, napaisip na naman ako. Kasi nung time na yun, may offer naman with Binata. Pero this is with same airline pa rin, Asiana Airlines. Kasi with Miascore, Asiana Airlines talaga ako na-assign. So, sabi ko, ang ganda kasi ang ganda ng team namin. So, parang I can live with it. Sabi ko, sige, try ko Binata. So, yun. Binata ko from customer service agent. After a year, nag-assistant supervisor ako doon. Then, the next year, supervisor na. Parang mga 4 years din ako nandun. Tapos, way back 2022, medyo napaisip na ako kasi hindi na tayo bumabata. Di ba? Parang sabi ko, it's time na hindi naman lumipat na ng field, pero outside the box. Kasi with Asiana, ground handling pa rin ako ng Binata. Mm-hmm. Though okay, I have my position na supervisor. Yeah. Pero hindi naman pwede na supervisor lang ako all the way, di ba? Kumbaga may dreams pa rin ako. Mm-hmm. Pero don't get me wrong, from 2017 na pumasok ako sa customer service, nung mga time na yun, medyo sumisingit-singit din ako sa mga application ng cabin crew. Okay. Sumisingit din ako. Parang, kasi pag nandun ka sa customer service or sa airport, nagwo-work. Mababalitaan. Oo, tsaka ang taas ng tingin, parang mostly kayo, ang dreams nyo talaga is to be a cabin crew. Parang yun yung ultimate dream nyo talaga. Mostly na pumapasok dun, ginagawang stepping stone talaga yun to be a cabin crew. Pero ako, wala pa akong idea before. Mm-hmm. Parang ako, naiaya lang ako na, labas tayo, ganito, punta tayo sa recruitment, ganyan, may ganito. So parang pag free ako, okay, sama ako, ganyan. Pero hindi pa ako natatanggap nun, as in, couple of rejections. Tapos, yun nga, 2022, balik tayo, nag-decide ako mag-resign sa Binata. Pero, nag-apply na rin ako with Eva Air. So, with Eva Air, na siya, hindi na ako ground handling. Direct hire na ako from Eva Air.
Parang medyo managerial position na to. Tax. So sabi ko, hindi naman Nax. Parang sabi ko that time, mas pipiliin ko to. Kumbaga, comfort zone ko yun for the past years. Pero ito naman, medyo kakapain ko. Pero I think kaya ko. Parang medyo mata-challenge ulit ako. Challenge siya. New learnings. Oo, challenge. New learnings. New beginnings talaga kasi kahit pareho kami nasa Terminal 1, parehas kami ng systems, pareho kami ng ginagawa. Siyempre yung pakikisama sa tao, yun na challenge na naman, di ba? Tapos i-handle mo pa ibang tao. Ikaw newbie sa kanila. So medyo mahirap. Tapos, okay naman siya. Okay yung run ko sa Eva Air. After ilang months, nagkaroon ng hiring si Cebu Pacific. Mm-hmm. This was 2023. July ata yun. If I can remember the month. Oo. Tapos, yun. Luckily, natanggap. Then, from there, yun na. Doon na nag-start. Hanggang ito, ngayon, 1 year flying na. It was really a tough journey with your journey being AMT graduate to passenger service to diba? Parang when did you decide na it's time to let go of being an aircraft mechanic? Because accept it or not, parang sa atin nga kasi sa school, sa course or program natin, talagang ang end goal is maging mekaniko. But di ba? Not every story is meant to be a mechanic. So like ikaw, ako, di ba? We're on the other end of the aviation industry, hindi sa pagme-mekaniko. So what was the realization or when was the realization kung kailan sinabi mo na parang it's about time na parang isuko ko na tong dreams na to and I need to pursue another thing, ganon. Yun kasi yung after natin graduate kasi ng 2016, parang ang goal talaga natin is makahanap ng job para maging mekaniko. Kasi parang yun yung ultimatum natin na we need to find this job para mag-progress kagad ako Para masimulan ko yung progress kagad from Philippines hanggang kung saan man ako abutin ng trabaho yun. So, come 2017, wala pa rin, unemployed pa rin ako. Siguro na-realize ko yun nung nag-start akong magtrabaho para sa magulang ko. Kasi nagka-small business kami. Small business lang naman. Na parang sabi ko, ayoko yung feeling na na nakadepend pa rin ako sa kanila. Na kaya ako nga tinapos tong course na to, kaya ako nga gustong maging mekaniko. Kasi para balik na rin naman yung sitwasyon. Yung ako naman. Correct. Parang yun yung end goal natin kasi, di ba? Tapos, yun. Doon ako nag-lock, hindi yung time na yun, call center, di ba? Sobrang boom yung call center. Ayaw talaga nila. So, yung pinipilit ko na I need to find a job. Hindi pwedeng mag-settle yung diploma ko dun lang. Na nandiyan lang diploma ko, hindi ko ginagalaw, hindi nakikita ng ibang tao, di ba? Parang pinaghirapan ko naman yun So, yun, is ko dun na wala, I need to find a job na at least man lang, nandun ako sa airport. Yun yung very least kasi na nakita ko yung ginagawa sa baba. Yun, sabi ko nga, okay na rin. Nung nandun ako sa work na yun, okay na rin. Yeah, same. Kasi nagkaka-interaction ako sa mga mechanic. Ground, minsan, may mga batch pa tayo na nandun. Oo. Yeah. Diba?
yun. Kasi yung iba, parang yun nga, I think they just need to wake up. Well, napakadaling sabihin na rejection is redirection dahil wala tayo sa position Mm. ng ibang tao na gusto talaga maging Tao. ano. But in reality, well, it's hard to say or hard to swallow that, pero that's really it. No? You just need to face the fact na talagang mahirap sa industriya natin, and mahirap maging mechanical. And there are other Oo. opportunities outside being an aircraft mechanic. Ang daming opportunities na pwedeng gawin or pwedeng makuha, 'di ba? So, Totoo. uh, going back, so ngayon Totoo yan. is cabin crew ka na, 'di ba? So, normally people will ask me about cabin crew things, ganyan. So, in an extent na pwede mong i-disclose, what was the process and how does it go doon sa cabin crew journey mo? Process Nag hiring ba to? naghahang ka, Lance? Hanggang Sa ako? Pilipinas ka, no? Yeah. Charot ka. Alam ko, Sorry, ganun talaga dito. Ganun talaga dito. Wala tayong magagawa dyan. so in an extent lang na pwede mong i-share. So, what was the process and what was like basic or the Q&A, or how did it go? How did it go ba? How did it goes? How did it gone? Charot. So, ayan. How did it went? Ano siya, very tough. Kasi hindi lang naman Lance, ulit-ulit. tinatanong kasi ako Naglalag ka ulit. kung dream job ko ba yun. Sinasabi ko hindi. Naglag ka. Ayan, okay na. Okay. Ayan, okay Hello? na. Ayan, okay na. Kumukurap ka na. Okay na ngayon. Oo, okay na. Kumukurap ka na. Kasi kanina hindi Pero ko... okay na. Okay na. Okay na. Go. Okay na. Okay. So, yun nga. Pag tinatanong nga ako ngayon kung di ba cabin crew, sinasabi hindi. Kasi honestly, hindi ko siya dream talaga before. Pero, kumbaga, nag-start ako sa customer service. Yun yung ultimate goal. Correct. Goal ko siya. Pero, parang hindi ko siya naging dream. Yung childhood dream na paging FA, hindi na. Ikaw, alam mo yan. Hindi ko naman dream yun eh. Tapos, siguro from process, mahirap kasi ang dami mong competitors. Ang dami niyong magko-compete for that certain slot, certain position. So, mostly, ayan, ang nangyayari kasi yan, alam naman ng iba yan na yung process, ang nangyayari dyan, una, physical check, BMI, height and weight, proportion ba si height sa weight. Pero with Cebu Pacific kasi, ano na lang yan, arm reach test. So, may certain point na kailangan mong ma-reach, dapat lagpas si kamay mo or yung wrist mo. Tapos, with Cebu Pacific, kasi hindi na sila strict sa weight. Basta makita ng recruiter na proportion ang body mo sa height mo is okay. At abot mo yung certain centimeters, meters, so it's okay. Tapos, after nun is introduce yourself. Yan. Madalas yan. Sa lahat ng recruitment, madalas yan. Introduce yourself. So, labanan yan kung paano mo bibenta yung sarili mo.
paano mo pakikilala yung sarili mo, paano siya magiging interested sa'yo. Mm. Yun. Tapos, final interview. Sa final interview, so, depende kung technical ba yung tinatanong sa'yo. Nag-cut ka ulit doon. So, after nung di ba, pag naabot mo na yung reach and all, yung introduce yourself, anong sunod sa kanya? After nun, kasi parang, pag nakapasa na kayo dun, ipa-pull out ka nila from the group. Kasi group siya eh. Pull out ka nila from the group, tapos, for final interview ka na. Final interview. Yun na yung sa group manager nila. So, dito sa final interview, more on personal questions. Then, binabasa rin nila resume talaga doon. Kung paano ka makaka-help sa company. Ganun. So, bali from the reach assessment, yung saan yung abot mo to your initial interview, and then to final interview, which is yung final interview sa inyo group rin, yung panel interview siya? Hindi na. This is one by one na. Oh, okay. Kasi parang nung time ko sa PALX, parang dating group interview, panel interview. Diba? Panel pa. Diba? That was like years ago na rin. Kaya, so nice to know rin naman ngayon na iisa na lang para mas intimate yung usap, mas makapag-focus rin and all. Mas okay, diba? Yeah, we just want to say na, of course, we're really proud of you, of what you've become. We may not have planned kung ano man yung narating natin ngayon, kung nasan man tayo, but yeah, I mean, nakaka-proud. Yes. Yeah. Ang tagal, naka-froze pa yung picture mo dito eh. Hinintay ko kasi ayan, gumalaw. So, nakaka-proud kasi recently we were just talking about ano ba yung nagpo-froze talaga, nasa Manila ka talaga. Sinasabi ko na, ayan, okay na ulit. I know, nasa Manila. Sana pala sa Dubai natin ginawa to. Kaya nga eh. Doon nasa Dubai sana. So, ayun. So, one of the most candid moment that we had is the burger thing. So, kamusta? Naalala mo pa ba? Burger? Wow! I-run-through mo ako. No, first year tayo sa... Kita mo? The first year sa PNU ba? PNU. Baliw. Ba? Anong tawag dito? Wala lang. Kailangan pa ba i-run through? Wag na. Baka mandiri yung yung viewers mo. Tsaka nagsisi naman ako. Nagsisi ka ba? Nagsisi ako. Kasi iba yung umiyak nun eh. Hindi naman yung kumain. Charot! Shout out dun sa umiyak. Shout out sa umiyak. Nasa Dubai ngayon. Nasa Dubai na ba siya ngayon? Nasa Dubai na siya. Shout out. Yes. Papangalanan pa natin. Baliw. Yeah, it's very classic. That story is very classic up to now. Like, pag nagkikita-kita or napapag-usapan. And actually, si Rowel, pag sinasabi namin siya, kasi si Rowel ang kasama mo doon eh. So, pag nababot, yun yung aasar namin sa kanya. Sabi namin, magsama kayo ni Lance kasi best kayo.
Ganon. Pero Ay, sabi no. naman ng sabi ng receiver, wala naman siyang tampo. Until now, wala. Never siya nagkatampo sa atin. Sa Ayun iba nga eh. niya, never Actually. talaga. Yung iba yung umiyak, pero siya hindi. Oy, pero Shoutout din dun sa receiver ah. Mukhang nasanay nahanap na na. niya ang Oo. nahanap na niya ang gera ng buhay niya. Paputokan na tayo no, wag pinakait pa natin. So ayun, really really happy to bring back those memories. And Hmm. the thing siguro na for this yung sa industry natin is ang takeaway ko dito is always like first is growing up in college and in life. Tulad natin, we're not like naman really araw-araw nag-uusap, nagkakamustahan. There were times na Hmm. birthday kasi we're on the same month, 'di ba? Tapos last year nung umuwi ako, pero adultings hindi gumana yung schedule mo. So there are things na hindi talaga mag-work out lalo pag Oo nga adulting eh. na Binatag. in terms of friendship, 'di ba? In terms of friendship, I think in any relationship. But the thing is that you stay connected with your friends. Like guys, mga kapanalig, kami ni Lance we've like since first year college, as in kami yung for me I consider Lance as one of my best talaga nung college nung first year. 21 roses. Nasa 21 roses ko yun, wag kayo. So, and then Roses. and then sa professional side naman is of course there are Huwag other na. May opportunities. naalala ka doon, alam ko. Eto si Lance. So, and yun nga, sa professional side naman is, there are a lot of opportunities out there. Hindi lang, don't be disheartened sa pagiging, kung hindi man kayo mapunta sa gusto nyong puntahan dahil for sure, ibibigay naman ni Lord at ng universe kung saan naman kayo dapat mapunta talaga. Ayun. So, ikaw, Lance, what is your tips, takeaway para sa mga kapanalig natin, sa mga nanonood sa atin? At kung may gusto kang i-shoutout mo na. Siguro, may ano lang, continue doing what you do. Kasi pag nag-stop ka, I mean, to stop is okay. Pause okay. Pero to stop what you're doing, parang give up mo na yung sarili mo. Tapos, be open sa opportunities, lalo kung nasa harap mo. Tapos, wala, sa atin basically, yung pagiging aircraft mechanic, yung pagtatapos ng aircraft mechanic course, parang, ano pa lang yan eh, that's your first step pa lang sa real life. So, doon mo pa lang makikita yung challenges ng life. Kasi nga, hindi ka naman talaga dadalhin yan sa gusto mo eh. Kumbaga, there were good days, pero mostly bad days yan. So, it's up to you kung paano mo i-make up yun. Tapos yun, kapag may opportunity, laging grab lang ng opportunity. Lalo kung sa career-wise, grab lang ng grab lagi. Kung sabi nga nila, kung saan greener yung pasture, dyan ka pa lagi. Wala namang masama dun eh. Kasi that's for yourself. So, marami rin, lalo sa customer service industry. Ang saya kasi ang dami ko rin nakikilala na aircraft maintenance courses. So from pagiging PSA, sa Miascore, sa Ashana, ang dami namin aircraft mechanic doon na nandun kami sa field na yon. Up until here sa Cebu Pacific ng pagiging cabin crew. Ang dami ko pa rin nami-meet na aircraft maintenance course. Kaya masaya. Yeah, thank you for that, Lance. Sobrang really happy and really proud.
Hindi, seryoso, nakakatuwa to hear. I mean, ganyan ka na magsalita back in college. Like, may sense ka nakausap talaga back in college. So, um, so, yeah. Lalo ngayon. Lalo ngayon. Kaya nga parang, it's really nice to hear you again, to talk with you. We may not have, like, see each other for a long time. Maybe years na. Parang last pa kita nakita, nasa Eva Air ka pa. So, yeah, hopefully, makapagkita soon. And yun, thank you. May gusto ka bang pasalamatan, i-shout out? Wala, thank you sa parents ko. Ang galing nyo. Thank you po sa karaoke nyo, tita. Wala na, tahimik na dito ngayon. Tahimik na ba? Well, nasa na yung Tahimik na dito. Wala na? Nandito pa rin, pero tahimik na kasi dami ng tao dito. Oh, okay. So, hindi na tulad before, di ba? Yeah, tulad dati kasi pinapatayan niyo pa ako ng karaoke eh. Sa sama ng utak. Diba? So ayan na, maraming salamat Lance for accepting our invitation sa vlog na ito, and yeah, we'll keep in touch, and again, thank you so much. Thank you din. Bye-bye. Thank you, Phil. I hope your viewers have gained more from you.